Lahat tayo ay may akala ang Poland, Hungary, Japan ay hindi binabahan ng mga tao mula sa mga kulturang hindi tugma at may pagkakaaway. Totoo na hindi nagpapapasok ang Poland ng mga illegal na migrante. At sigurado akong nakita nyo na ang lahat ng mga video na ito. At sigurado akong napanood nyo na ang mga video na ito tulad nito. Ngayon, nandito kami sa hangganan ng Poland at Belarus. Gusto namin pumunta sa Poland, pero hindi nila kami pinapayagan. Oo, bakit kayo papayagang pumasok? Sa madaling salita, si Putin ang dahilan nito. Binabahan niya ang Europa ng mga migrante mula sa ikatlong mundo. Dumadaan sila mula Syria, tapos dumadaan ng Turkey. At pagkatapos, dadaan sila sa Belarus. At mula Belarus, papasok sila sa Poland o sa kanlurang Europa. Kaya sabi ng Poland, hindi, pipigilan namin yan. At nandito kami sa gubat at sobrang lamig at umulan. Hindi kami makapagsindi ng apoy. E di manatili ka na lang sa bahay. May mga bata kami dito. Hindi, wala naman. Halos wala. Patay na sila sa umaga, talaga. At kailangan namin ng tulong. At sobrang lamig. May sakit ang asawa ko. Kailangan namin ng tulong. Gusto namin pumunta sa Polonia. Sabihin mo sa kanila, hindi kami pinapayagan. Hoy, Polonia, huwag mo siyang papasukin. Sabi nila, kapag pumunta ako sa Polonia, sasaktan nila ako. Kaya, tama lang naman. Papatayin daw nila ako. Talaga? Pupunta ako sa Polonia. Bakit ka pupunta sa Polonia, bro? Inan mo ang kapal ng mukha niya? Papasukin mo ako. Bakit? Kailangan mo lang talaga akong papasukin. Sino ka para pigilan ako? Parang, sino ba itong mga taong to? Siguro sa Alemanya. Siguro kung saan pwedeng magkaroon ng magandang buhay. Oo, hindi. Nakita natin ang nangyayari kapag may pumapasok. Pakinggan natin si Dominic. Di ko ma-pronounce apelido niya. Ito ang sinabi niya sa illegal na migrante. Zero. Wala talagang illegal na migrante. Hindi kami nagpapapasok ng kahit sino. Iyan ang totoo. Kaya ang pwede ninyong gawin bilang mga Europeo, kailangan ninyong himukin ang inyong mga politiko at sabihin, maging katulad ng Polonia. Zero. Ano ang zero? Anong masasabi mo sa tingin ng ibang bansang Europeo na rasista o pasista ka raw? Wala akong pakialam kahit kaunti. Wala talaga akong pake. Pwede nila akong tawaging pink na elepante. Yan ang sinabi ko sa Cartoon Network noong 2018. Sinabi ko rin sa interview na zero at nagulat lahat. Oo, pwede kong sabihin yon. Wala talaga akong pake. Ang dapat mong alagaan ay ang sarili mong pamilya, ang sarili mong bansa, ang sarili mong kaligtasan. Yun lang yun. Protektado. Pero may isa pang kakaibang nangyayari sa Polonia. Babalikan ko yan, pero tingnan mo muna ito. Nangyari ito noong 2025, kaya napaka-consistent ng mga Polish sa inaasahan nila. Ipinahayag nila sa gobyerno na ayaw nila ng iligal na migrante. Ngunit ang iligal na migrasyon ay hindi lang ang tanging paraan para masira ang bansa. Marami na tayong napanood na video kung saan sinasabi ng iba na ayaw nila ng mass migration. Naririnig mo kung gaano kabastos ito. At para maging patas, ang Polonia ay naging sobrang matindi pagdating sa pagtanggi sa mga illegal na migrante. Tingnan mo ito. Sige na, tara na. Tingnan mo. Kita mo kung gaano sila karogante. May sandata pa sila at nagbabato sa mga gwardiya. Oo, tingnan mo. Oo, ang ganda ng pagpasok niyan. Milagro ito. Hindi ko alam bakit di sila gumagamit ng totoong bala. Tingnan mo. Sige, hindi masama yon. O siguro wag na lang totoong bala. Gamitin mo na yan. Isang water cannon spray, bear spray, capsicum spray. Di ko alam. Okay na ang rubber bullets. Hindi ko alam bakit di sila gumamit ang rubber bullets. Sabi sa balita, may video ng migranteng naghagis ng sibat na tumagos sa mga bakod at tumama sa Polish na gwardiya na yatay namatay. At pagkatapos noon, parang nabaliw na ang mga Polish na gwardiya. Sa tingin ko, pinayagan na sila. Hindi, wala silang ginawa nung oras na yon. Pero nagpasa sila ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Polish na gwardiya na gumamit ng totoong bala. At sa tingin ko,
Maharing may napatay silang isa o dalawang illegal na migrante dito at doon. Tingnan mo, panakot lang yon. Kung alam kong babarilin ako pag pumunta ako doon, siguradong hindi na ako pupunta. Tingnan mo. Ito ang resulta. Tingnan mo kung gaano kaganda ang Polonya. Hindi ko alam kung pwede kong patugtugin ang musikang yan. Napakagandang kanta. Para sa paghahambing, tingnan mo ito. Ginawa kong video kahapon. Nag-side by side ako ng Brussels dahil alam kong naalala mo pa ito ilang araw lang ang nakalipas. Malalaking kaguluhan ang naganap sa Brussels. Ganito ang itsura nito noong 2005 at ito na ang Brussels ngayon. Tingnan mo, kakaganap lang ito. Alam mo, para bumagsak ng ganyan ang mga bansa, kailangan ng ilang henerasyon o kahit papaano, mga 40, 50 taon. Tingnan mo, nangyari ito sa loob lang ng 20 taon. Baka nga wala pang 10 taon. Dapat siguro kumuha ako ng video noong 2015. Sa tingin ko, ayos pa nun. Alam ko may nagsasabi na ang perpektong panahon ay noong dekada 90 o 80. Tingnan mo, ikumpara mo yan. Hindi pa ito ang pinakamasamang larawan mula Brussels. Marami pa talaga. May ilan akong ipinakita. Hayaan ang resulta. Pero tulad ng sabi ko, hindi lang iligal na migrasyon ang sanhi nito sa bansa mo. Oo, ang iligal na migrasyon ang pinakamasama at pinakamadaling paraan para sirain ang bansa mo. Nakita ko lang video na ito ni Visegrad at ibang ipinapakita niya dahil sinasabi niyang nagbabago rin ang Poland. At nakita natin kung paano nagbabago ang Japan. Ang bagong punong ministro ng Japan, Takashi. Akala ko gusto ko siya nung una. Pero ngayon nakikita natin na maraming aktivista ang nagmumula sa Japan na nagpapalaganap ng pagkakabaha-bahagi. At bakit nila ginagawa ito? Dahil nagre-react ang mga tao. May karapatang mga tao na magalit kapag nakikita nilang nagbabago ang kanilang bansa sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sige, hindi ko mahanap yung pinakabagong video mula sa Japan kung saan yung lalaking Kurdish ay sobrang agresibo at galit at sumisigaw siya. Sumisigaw siya sa mukha ng Hapones na lalaki. Inaakusahan ng kung ano. Sa wikang Hapon, siya sumisigaw kaya di ko maintindihan. Pero tinitingnan lang siya ng mga tao. Kasi hindi kilala ang mga Hapon sa ganitong ugali. Hindi ito normal para sa kanila. Kaya ako nasabi na gusto nilang tanggapin natin ito bilang bagong normal. Paulit-ulit na sinasabi ni Anthony Albanese, punong ministro ng Australia, na magbabago na ang Australia. Sige, kung iniisip mong katulad pa rin ngayon ng Australia noong dekada 50 o 60, kalimutan mo na. Hindi na mangyayari yon. Hindi namin sinasabing bumalik sa panahong yon, pero huwag ninyong gawin ito. Tingnan ninyo. Nangyari lang ito sa Burnley pagkatapos ng insidente sa Scottish na lalaki. Oo, yung Scottish na lalaki sa Northern Ireland ay muntik mapugutan ng ulo ng migranteng Sudanese 2 araw pagkatapos noon. Tingnan mo ito. Isang 17 taong gulang na babae sa Burnley, England ito sa tingin ko. Bigla na lang sumulpot ang isang kung sinong migranteng ito. Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi nagsalita ng kahit ano. Talagang walang dahilan. Lumapit lang sa kanya ng parang normal at sinaksak siya sa leeg. Gusto nilang tanggapin natin ito bilang bagong normal. Tignan mo ito. Siya ay tumatakbo. Nagulat ako na, ewan ko, parang sana siya. Hindi ko talaga alam ang nangyari sa kanya. Basta nangyari na lang ito ngayon habang nagvi-video ako. Ito. Ang video ay nalik wala pang 12 oras nang nakalipas. 2 milyon na ang nakapanood dito sa channel na ito. 6 milyon sa channel ni Tommy Robinson. At di pa alam kung ilan ang nag-post pa nito. Milyon-milyon ang nanonood nito at gusto ng leader natin na tanggapin natin ito. At sa tingin ko, may nangyaring katulad nito sa Poland din. Oo, maaring magaling ang Poland sa paglaban sa illegal na migrasyon. Maaring magaling din ang Japan sa illegal na migrasyon. Paano naman ang legal na migrasyon? Pakinggan si Visegrad. Sikat ang Poland online bilang isa sa mga natitirang bansang karamihan ay Polish, pero mabilis na itong nagbabago. Sa mga nakaraang taon, daan-daang libong work visa ang inilabas bawat taon na nagbukas ng pinto para sa malawakang migrasyon mula sa mga bansang malayo ang kultura at lahi sa Poland. Tinanggap ni Suresh ang milyon-milyong Ukrainians, manggagawa at refugee na dumating. Maraming taong nagsasabi,
Nagpapapasok kayo ng mga refugee mula Ukraine. Pero may problema kayo sa pagpapapasok ng mga tao mula Syria o Iraq. Oo. May problema kami doon. Ang mga Ukrainian ay taga-kanluran. Mas malapit ang mga Ukrainian sa kanluraning sibilisasyon kaysa sa mga Syrian, Libyan o iba pang mula sa mundong Islamiko. Hindi dapat itago ito at dapat sabihin. Hindi ito tungkol sa lahi. Isyu ito ng sibilisasyon na nakabatay sa gawi, kaugalian at kultura. Susubukan nilang apilahin ang iyong pagkatao at tanungin kung saan ang ating pagkakapareho bilang tao. Ang pagkakapareho bilang tao ay mahina bilang panali kapag ang hindi pagkakatugma ng kultura ay humihila sa atin sa magkaibang direksyon. Kaya hindi yun uubra. Hindi gumagana ang pagkakapareho bilang tao. Hindi gumagana ang mga ideal nito kapag ang mga anak nating babae ay ginagahasa, lalaki ay sinasaksak, at matatanda ay inaabuso. Araw-araw ito nangyayari mga pare. Tingnan nyo, kakagawa ko lang ng video. Sa nakaraang 10 araw, 6 na insidente ukol sa mga migrante ang naganap sa kanlurang Europa. 3 sa UK, 1 sa Pransya, 1 sa Alemanya. Maaring mas marami pa. Hindi sana natin malalaman ito kung hindi na ilabas ng isang tao mula sa pulisya o CCTV department ang video. May nag-leak nito. Wala tayong alam tungkol kay Henry Nowak o dito. Walang masama sa pagtanggap ng mga taga-Ukraine. Palagi kong sinasabi ito sa Australia. Dapat tayong maging bukas sa migrasyon. Bumabagsak na ang Sweden at England. Bumabagsak na ang France at Germany. Dapat nating tanggapin ang mga katutubong Pranses, Aleman, Briton at Swede. Sasabihin ko yan, 100%. Hindi yan rasismo, usaping pangkultura yan. Walang makakapigil sa atin. Hindi natin kailangang makaramdam ng guilt tungkol dyan. Mula 2014 hanggang 2022. At pagkatapos mula 2022, maraming bilang ng mga refugee ang dumating matapos ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Noong panahong yon, nakita rin natin ang daan-daang libong work visa na ibinigay mula sa Tajikistan at Uzbekistan. 8,000 Pakistani masasabi ko, hindi ka yayamanin gaya ng iniisip mo. Depende talaga. Oo, tingnan mo, hindi nakadepende. Lahat sila. Sila ang unang henerasyon. Kahit pa yung mga talagang edukado, dahil marami ring mga edukadong umaalis papunta sa ibang bansa. Pero ang mga anak nila sa sumunod na henerasyon, magagalit at magtatampo. Sasabihin nila, kayo mga puti, kinamuhian at naging racist kayo. At pagkatapos, hihingi sila ng pagkakapantay-pantay. Sasabihin nila, meron kayong yaman na minana sa henerasyon. Meron kayong hindi patas sa kalamangan. Hindi talaga gumagana yan mga kaibigan. Hindi gumagana ang multikulturalismo, maliban na lang kung maglalagay ka ng kondisyon na hindi mo pwedeng isabuhay ang iyong reliyon, Islam. Hindi namin ibibigay sa inyo ang halal na karne. Magpatupad ng mahigpit na kondisyon sa mga migrante. Pilitin silang makibagay. Ang unang henerasyon ay hirap mag-integrate dahil mahirap iwan ang nakasanayan, pero ang mga anak nila ay mapipilitang makibagay. Ituro lang sa kanilang kasaysayan ng Poland o ng Europa mula sa pananaw ng mga Europeo. Wala kaming interes sa hinaing ninyo tungkol sa kolonyalismo, kasaysayan ng Islam o dakilang nakaraan bilang Muslim. Hindi kami nakatuon sa mundo ng mga Muslim. Manatili ka dyan kung ipinagmamalaki mo Muslim ka. Ganon din yon. Yan ang dapat inyong gawin mga pare. Wala akong pakialam. Indonesia, Turkiya. Wala itong personalan. Walang personalan. Estonia, Sri Lanka, Bangladesh at ilan pang bansa sa Africa. Mabilis na nagbago ang etnikong komposisyon ng Poland sa maikling panahon. Mas mainam na kultural na komposisyon ang sabihin kaysa etnikong komposisyon kasi nagbumukhang racist kapag etniko ang ginamit. Ayos lang sa amin ang mga Ukrainian na maaring. Hindi ko alam kung etniko silang naiiba sa mga Polish o hindi. Pero paano naman ang iba? At kung gagamitin mo ang argumentong etniko na yan, parang pinapangatwiranan mo rin yung mga tao sa Britanya na nagpuprotesta laban sa presensya ng mga Polish na malinaw na nag-backfire dahil nakabasa ito sa isang maling ideya ng etnisidad. Britanya, mas gusto mo ba ang mga Polish? O itong mga Sudanese, Pakistani, Syrian at Albanian? At sino ang mas pipiliin mo? Kaya hindi talaga tungkol sa etnisidad. Lagi itong tungkol sa mga kaugalian sa kultura. Ang mga Polish, masisipag na tao, Kristiyano. Pamilyar sila sa mga pagpapahalagang kanduranin. Oo, nasa silangan sila. Bahagi sila ng silangang Europa na imperyo o kontinente. Pero ayos lang sila. Halos di mo na mapansin ang pagkakaiba sa ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Polish. Sa ilang taon lang, naunawa ang nababahala at naiinis ang mga Polish.
Ang malawakang migrasyon ay nagdulot na ng dalawang pagpatay na alam natin. Sa Turun, ang 19 na taong gulang na si Claudia ay brutal na sexual na inabuso at paulit-ulit na sinaksak ng isang mamamatay tao na gustong saksakin ang kanyang mga mata para hindi siya makilala. Namatay siya 2 linggo matapos maghirap sa ospital. Diyos ko. Diyos ko. Mga pare, hindi ko alam. Sa totoo lang, parang nag-uulat lang ako ng ganito. Parang dapat pabulaanan ko ang Islam. Dapat ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa kasamaan ng Islam o Islamismo. Pero may isa pang problema na sumisira sa kaluraning sibilisasyon mula sa loob. Pero mas lalo kong napapansin na dumarami ang ganitong klase ng karumal-dumal na pag-atake sa mga inosenteng tao na walang kinalaman. Alam mo, hindi niya talaga deserve ito. Pero kung hindi siya, may iba pang babae na mangyayari ito. Hindi ako manhid dito. Pasensya na. Ewan ko sa'yo, pero di ako manhid. Patuloy pa rin akong nababahala at mas lalo akong namomotivate na mag-ulat tungkol dito at sabihan ng mga tao na huwag tanggapin ito bilang bagong normal. Pagkatapos, sinaksak ng migranteng Colombian ang 41 anyos na lalaking Polish sa Novi. Kaya nakakita na tayo ng dalawang pagpatay. Nakita rin natin ang malaking pagtaas ng bilang ng mga panggagahasa. Kadalasan, nangyayari ito sa mga Uber. Panggagahasa. At ito ba siya ba ay isang driver ng taxi mula sa Georgia? Ang politika, pangunahing pahayagan sa Poland, ay nagtala ng daan-daang kaso na karamihan ay mga Uber driver mula Georgia na nanggagahasa o sexual na umaabuso sa mga babaeng Polish. Muli, malinaw na ang pagdami ng mga manggagawang mababa ang sahod at kasanayan ay labis na naapektuhan ang mga nasa pinakabababang antas ng lipunan. Ano ang ibig sabihin yan? Malinaw na apektado ang maraming mababa ang kasanayan at sahod na manggagawa sa Poland na hirap na sa buhay. Pinalitan sila ng maraming bagong dating na tumatanggap ng mas mababang sahod dahil gusto lang nilang kumita at magpadala ng pera sa pamilya. Nagiging hindi kontento ang mga manggagawa. Kabalintunaan, noong nasa kontra-protesta kami na pinangunahan ng mga nag-aangking laban sa rasismo, pasismo at sumusuporta sa bukas na hangganan. Oo, kahit saan may mga siraulo pare. Iniisip ko, oo. Tingnan mo, ipinagdiriwang natin ang katotohanan ang Poland, Hungary, Japan at South Korea. Ang mga bansang ito ay mahal na mahal ang kanilang kultura at kasaysayan. Kaya hindi sila pumapayag na isakripisyo yon. Pero sandali lang, bahagi sila ng malayang kanluran. Hindi kailangang kanluranin dahil kabilang ang Japan at South Korea sa silangan. Pero bahagi sila ng malayang mundong may demokrasya. Kaya tiyak na magbubunga ang demokrasya ng ganitong mga tao. Itong mga siraulo, baliw na mga tao na ito. Narito tayo sa anti-fascist na demo. Hindi ko alam kung bakit pero bakit palagi magkakamuka sila? Tingnan nyo kung anong hinaharap natin mga pare. Ako'y! Dinuraan niya siya. Iyan ang hinaharap natin mga pare. Saan-saan sila? Bakit walang ganyan sa Poland? Siyempre, meron din doon. Sumasalungat siya sa protesta ng mga kanan sa Poland laban sa migrasyon. May banner na may nakasulat na, ang karapatan ng mga migrante ay karapatan ng mga manggagawa. Ngunit napakalabong mensahe yon para sa isang banner. Ang resulta nito ay gaya ng sa kanlurang Europa, kung saan karamihan ng mababang sahod na manggagawa ay mula sa Global South o Third World countries. Depende sa pananaw, nagiging parang taga-silbi sila ng gitnang uri at elite, pati sa London, Paris, Madrid o Berlin. Sa totoo lang, walang mas racist pa kaysa sa pag-angkat ng mga taga-silbi at mababang sahod na manggagawa mula Third World. Tama, maganda yung punto mo. Gusto mo lang talaga ng uring parang alipin, nagagawa ng utos mo, at maglilinis ng bahay mo kapalit ng mas mababang sahod. Na magdadala ng pagkain mo mula sa Uber. Oo, maganda yung punto. Hindi ko alam ang pangalan ng taon to. Palagi ko siyang tinatawag na Visegrad. Palalayasin mo ang lahat ng Latino dito. Sino na maglilinis ng banyo mo? Donald Trump? Nakakainis, di ba? Naalala ko pa ang premiere ng South Australia. Ang taas ng tingin niya. Pakinggan mo.
Ang mensahe ko sa mga botante ng One Nation ay... Sino ang magpapakain, magpapaligo, at maglilinis sa'yo pag 90 ka na? Sino ang maglilinis ng puwet mo pag ikaw ay 90 na? Magpasok tayo ng mga tao mula sa mga third world na bansa. Mag-angkat tayo ng ganitong uri ng murang paggawa. Grabe, sobrang racist nun. Nasabi ko na rin dati nung nag-react ako sa video nung lumabas. Medyo naging okay naman yun sa Australia, sa usapan ng mga Australian. At pinalaganap ko yung ideya na sobrang racist nun. Kahit biro lang yun. Alam mo namang mahilig sila sa gaslighting, pagpapakitang tao, at pagtawag ng kung ano-anong pangalan. Ginamit ko lang din ang bala nila laban sa kanila. At hello, ito na. Pare-pareho lang naman itsura nila. Dapat ikulong sila dahil sa sobrang pangit ng kanilang pananamit. Alam mo yon, kapag sinabi kong may iba pa talaga. Yan mismo ang kahulugan ng rasismo. Papasukin sila at gawing isang uring aliping manggagawang nakatali sa kontrata. Mukhang dumadaan din ang Poland sa panahong kailangan ng mga tao nito. Sa totoo lang, nagulat ako na may bansa pa ngayong pinagdedebatehan pa ito. Dahil akala ko tapos at malinaw na ang usapan dito. Tingnan mo lang ang Germany, tingnan mo ang France, tingnan mo ang Britain, tingnan mo kung anong nangyari. Ito talagang dahilan kung bakit nagigising na ang Australia. Ginawa ko ang video kahapon dahil ang One Nation Party ni Pauline Hanson, ang partidong tinutukoy ng taong ito ay isang right-wing party na nagsasabing kailangan nating bawasan ang imigrasyon at kailangan nating protektahan ang sarili nating pambansang pagkakakilanlan. Kailangan nating panatilihin ang paraan ng pamumuhay ng mga Australiano. Tumaas siya sa mga survey. Tumaas siya sa survey at ang partido niya ang naging pinakamalaki sa Australia na may 33% ng boto 2 taon nang nakalipas. Wala pa siyang pangalan noon. At siya ay nasa politika na halos 30 taon na. Anong nagbago? Ganito, kami at mga tulad namin ay binabalaan ng publiko ng Australia. Nagpapalabas ng mga video na nangyayari sa UK, France at Germany. Hindi ito pagmamalabis. May mata ang mga tao. Makikita ito ng mga tao minsan. Kapag nakita na nila, hindi na nila ito makakalimutan. Ito ang dahilan kung bakit sa Australia, sa konteksto ng Australia, ang debate ay papunta sa ibang direksyon. Mas nagiging makabansa na ang mga tao. Kaya iyan ang dapat pagdebatehan. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Japan, na dati namang tumatanggi sa imigrasyon, ay nagpapapasok na ngayon ng mga tao, lalo na mula sa mga bansang Muslim. Ganon din ang Poland. Hello? Wala ba kayong natutunan? Kaya kakaiba ito pero talagang umaasa ako. Talagang umaasa ako na hindi sundan ng Poland ang naging landas ng kanlurang Europa. Kaya, oo. Ang kaya lang natin ay umasa.